Hi guys! Welcome sa part 2 ng pag-solve ng matrix trusses stiffness method. So, andito na tayo sa ating S-matrix. Okay? Stiffness matrix. Dito gamit na gamit si if error, index, match. Kung hindi nyo pa napapanood si part 1, panoorin nyo muna guys. Dahil doon may overview na tayo ng index match. Tingnan nyo guys, ito yung total formula para mahanap itong stiffness matrix natin. Nakaka-overwhelm siya, oo, at first. Pero pagka naintindihan nyo na, madali lang, basic. Okay? So, i-back na natin. Okay, so ang pinaka-importante dito, alam nyo dapat to. Okay? Ito yung formula ng pag-evaluate ng K-matrix or yung matrix ng in local. Okay, local matrix every member. Okay, so start tayo. I-zoom ko muna. Okay, so dito tayo sa element 1. Element 1 or member 1. Okay, so meron tayong PT info, di ba? So, equal nyo lang yan, tapos punta kayong info, tapos kung saan man nakalagay yung E nyo, tsaka yung A, tapos L. Okay? Tapos gawa kayo ng formula na EA over L. Okay? Then si theta. Si theta, balikan ko lang. Theta is ito, last column. Okay? From member 1 to member 13. Start tayo sa member 1. 0. Okay? Ano si cos squared? Si cos squared, mas marerecommend ko ihiwalay nyo muna tong cosine squared, cosine, tsaka sine squared. Kasi kung i-dediretso nyo siya dito, malilito yung formula nyo. Okay? So, si cosine squared, makikita nyo dito yung formula niya. Cosine, ibig sabihin ng radians para maging radian siya. Okay? Ano yung B16? B16 is ito, yung theta. Okay? B16 tapos squared kasi cosine squared. So, ang magiging niya is 1. Importante to guys sa itong radians dahil pag di nyo inilagay yan, try nyo. Okay, try nyo. Sige, try nyo yan. Diba 1 ang natin kanina? Oh, okay, 1 pa rin ngayon pero hindi pa laging ganun. Okay, try natin dito. Sige, doon tayo sa merong theta. Eto, ayan, 36. Try nyong hindi naka-radians. Okay, B106. Okay. Hmm, 0.45. Ano yung dati? 0.64. Di ba nag-iba? So, importanteng naka-radians siya, guys. Huwag nyo kakalimutan, mag-radians palagi pagka gumagamit ng trigo function sa ating Excel. Okay? So, pati dito, cosine tsaka sine, i-multiply nyo lang. Then, pati sa sine squared, palitan nyo lang yung cosine nyo into sine. Then, dito na tayo sa ating K-matrix. May naka-note dito, copy details below depending on number of elements. Totoo to, dahil sa in real life, hindi lang naman 10, 13 ang meron. So, pag kinopy nyo to, dito, one cell apart lang, matik na yan. Okay? Papalitan nyo na lang is ito, tsaka ito. Okay? Mamaya malalaman nyo bakit importante yan. Okay? Ginagamitan din yan ng index match pre. Okay, so dito tayo sa element 1. So, B15 times B17. Bakit? Ano yung formula? Cosine squared theta times EAL. Meron tayong EA over L, which is ito, times cosine squared, which is ito. Okay, so multiply mo yung dalawa, ayan na yung value mo. Okay, so ganun lang gagawin mo. Kopyahin mo lang yung formula mo dito. Okay, so magkakaroon yan ng values. Yung iba 0, oo, normal lang yan. Lalo na pag 0 ang inyong theta, talagang magkakaroon ng 0 values. Okay, then pagkatapos nyan, ilalagay nyo dito sa side tsaka sa taas 3, 4, 7, 8. Yan yung ating DOF. Okay, balik tayo dito. 3, 4, 7, 8. Member 1. Kaya importante ang member info. Okay guys. 3, 4, 7, 8.
Ayan, di ba? Tapos next, member 2, 7, 8, 11, 12. Manually nyo siyang gagawin, guys. Okay? Actually, hindi. Pwede, hindi ko sure. Pero kung ano, sa akin kasi manually ko siya nilagay. Pero kung mas may function kayong ginagamit para matik na siyang hindi ganun, better, okay? Pero ang ginawa ko kasi is manually. Ayan, naka-equal lang siya. 7, 8, 11, 12. Tapos i-copy nyo lang, guys. Copy nyo lang dito. Hanggang sa maabot nyo yung member 13. After nyan, eto na tayo, guys. The big one. Sheesh. Stiffness matrix, boy. Okay. Medyo nakaka-overwhelm pero please bear with me. Kaya natin yan, guys. Okay, so sisimulan ko. Meron na ako ditong stiffness matrix pero gagawin ko uli siya para sa inyo. Okay? So, equals. Dito na papasok si if error. Okay? Pero sige, mamaya na. Index. Index muna. Index. Punta tayo sa member 1. Member 1. Okay. Ito yung member 1 natin. Index natin itong buo. Okay. Then, comma. Row number. Ano yung row number? Ito. Si number 1. Okay. Hindi pala. Match muna. Match. Then, lookup value is si 1. Okay. Comma. Saan yung lookup array? Okay, dito. Dito tayo. Okay, then, comma, 0 for exact value. Then, comma, match uli. Tapos, pindutin mo naman itong sinasa taas. Okay. Then, comma, drag mo dito, member 1 kasi. Then, comma, 0 for exact value. Okay, wag nyong kakalimutan yon. Then, another close parenthesis. Okay, may tanong ako. Bakit siya NA? Okay, bakit siya NA? Kasi, 1, 1. Ayan yung nasa matrix natin, 1, 1. Diba? Pero dito sa ating local, wala namang 1-1 sa local matrix natin. So mag-NA siya. Paano yan? Paano kung gusto kong ilagay 0 para maging okay yung ating formula? Okay, balik tayo dito. Dito papasok si if error. Lagay nyo sa harap, if error. Comma. Okay, lagay balik sa dulo. Tapos comma uli. Ano daw yung value if error hinihingi niya? Okay, so parenthesis ay apostrophe. Then 0. Okay, tapos isa pa. Ayan, tapos close. 'Di ba? Kita nyo ba, guys? Zoom natin. 0 na siya. So ano yung purpose niyan? Bakit ano ngayon kung naging 0? Ang purpose kasi niyan, guys, ang S matrix natin, pinag-a-add natin lahat ng value na nasa 1, 1 ng lahat ng local. Okay, dito may 1, 1 tayo. Paano kung NA yun? Tapos i-add mo yung value ng 1, 1 sa baba, which is, ito, 100k. Paano yun? Diba? Di mag-e-error na lahat. Kaya, yun yung purpose ng ating if error. Okay? So, sige. Next. If error. Ngayon, plus sign. Kasi yun yung formula natin. Ipag-add mo lang lahat ng tatama sa 1, 1. Another if error. Then, index. Ano yung reference array natin? Ito naman, kay member 2. Okay? Then, match function. Ano yung ima-match? Si 1. Pindutin mo tong cell kung nasan yung number 1 mo sa papuntang row. Then, comma, i-ano mo to, pababa, comma, 0. Then, comma, match uli. Okay? Nagigets nyo ba, guys? Paulit-ulit lang siya. Madali lang siya. Gantong-ganto rin yung ginamit ni sir. Kung nakita nyo man yung yung kanyang Excel, gantong-ganto rin yun, guys. Nakaka-overwhelm lang siya pero napakadali lang niya and super user friendly.
Ingat lang kayo guys kasi pag konting mali lang, mali lahat ng matrix nyo dito. Nangyari siya sa akin and hindi siya maganda. Okay, then 0. Then okay. Tapos ayan na. Tapos value of error, comma 0, ay apostrophe 0, then close parenthesis. Enter natin. Dapat ang value niya pa rin is 0. Bakit? Kasi wala pa rin tayong 1, 1. Okay? Enter. Tama. 0 pa din guys. Okay? So, hanap tayo ng may, ito, member 3, may 1, 1 na. Plus, uli natin. If error, then index. Ano na yung reference array? Itong si member 3. Okay? Then, comma, match. Ano yung ma-match natin? Ito si 1. Then, comma, ano yung lookup array? Pababa, dito. Then, comma, 0 for exact value. Paulit-ulit lang guys. Sana nakakasunod kayo. Comma, match. Then, ano yung i-aal natin? Dito naman sa taas, si 1. Then, comma. Then, column, ay row pala. Highlight nyo yung row. Then, comma, 0 for exact value. Then, comma. Oops, sorry. Okay, tama lang. Isa pang comma. Then, comma. If 0, huwag nyo kakalimutan. Apostrophe 0. Ayan, tapos close. Yan yung purpose ng if error. Pag in-enter ko to, dapat ang value na lalabas is 100,000. Okay? See? Kita nyo ba guys? Ganyan lang. Ganyan lang kadali. Gagawin nyo yan lahat hanggang sa lahat ng members. Hanggang 13. Gagets nyo ba? Pagka nangyari yon, ito na ang kalalabasan. Okay? Pakita ko lang sa inyo. Kita nyo, naka-highlight lahat. Members 1 to 13. Okay? Kung gusto nyo pang magdagdag, sige lang. Maglagay ka lang plus if error index, ano yung reference array, comma, match, tapos comma uli, match, tapos 0. Kasi if walang mahanap, mag-NA siya, kaya 0. Diba? Okay, anong purpose niya? Tapos wag nyo lang kakalimutan yung dollar sign. Tulad lang dun sa first video na part 1, ang hindi magbabago is itong si green, itong ating mga reference array and columns and row. Ang hindi nyo lang lalagyan ng dollar sign is ito. Dahil pag dinrag nyo yan bababa, lahat din yan bababa. Okay? Gets? Pagka pinindot ko to, kita nyo? 2. Pag pinindot ko to, escape. Pag pinindot ko yung kanyang formula 3. Gets nyo ba guys? Diba? Madali lang siya. Tapos paulit-ulit nyo lang, i-copy nyo lang to. Kung sakaling tapos nyo na lahat, i-drag down nyo to, i-copy nyo yan, highlight, control C, tapos escape, tapos punta ka dito, i-highlight mo yan, control V, palitan mo lang lahat ng value nito. Pero since madami yan, i-recommend ko, gamitin nyo yung find and select. Go to replace. Then find what? Ano ba yung papalitan mo? Diba ito? Wait, escape. Ano bang papalitan mo? 'Di ba ito? Ayan. Ano papalitan mo ito? Yung R7. Makikita mo R7. Ayan, $R7, $R7. Sulat mo, $R7. Ano papalitan mo? S. Gagawin mo kasi naka-S na siya. 7. Dollar. S. $7. Find all mo muna. Lalabas dyan lahat. Okay? Then, replace. Click replace. Replace all. Yan lang kasimple guys. Tapos, drag down mo uli. Same operation hanggang sa dulo. Gagets nyo ba guys? Hindi nyo na kailangan ng manual computation dito. Dahil kung magma-manual kayo, Diyos ko, abutin tayo ng siyam-siyam. Meron tayong final project and pag nakakita tayo ng mga trusses sa buildings,
Hindi siya basta 10 by 10 lang. Swerte kung merong ganun. Pero madalas is sa amin kasi 44 by 44. So gagawin mo lang dyan is drag down mo ganun hanggang 44. Dito rin hanggang 44. Tapos basic. Dali lang guys. So ayun lang siya. Ito na yung part 2. Para makuha mo si stiffness matrix, global matrix kung tawagin. Tapos wag nyo lang kakalimutan, i-label nyo if free or restrained. Dahil sa part 3, importante na naman yan guys. Lahat ng ginagawa natin dito importante. Dahil pagdating sa partition, ayan, nakalagay dito. Ayan, basta ilalagay ko na lang sa part 3. Okay? Sa partition naman tayo guys. So yun guys, sana na-gets nyo. Hindi ko na ipapakita ng buo dahil madami yan. Kayo na lang mag-explore. Okay? I-try nyo na lang. Ang values ko dito is, ayan. Tapos, ito yung value ng global matrix. I-post nyo na lang. Kaya pagka same kayo na nakuhang sagot, tama yung inyong nagawa. Pag hindi, may mali yan. Okay? So, yun lang guys. Sana na-gets nyo and maka-help para sa final project. And hindi na kayo mag-manual solving. Ayan lang guys.